May isang kasabihan, tapat mo, linis mo. Simple, ngunit makabuluhang palatandaan sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating kapaligiran. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tumatalaga sa 14 milyon na katao ang naninirahan sa Metro Manila, ang sentro ng pangangalakal sa ating bansa. Ngunit kasama ng milyon-milyong katao, dala naman nito ang tone-toneladang basura na naitatapon araw-araw. Isang lugar lamang ang patutunguhan nito, ang mga sanitary landfills na tagasalo at tila nagmumukhang bundok sa laki at lawak. Sa mga bundok ng basurang ito, tila nakadepende ang wastong pamamahala sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating komunidad. Ayon sa pag-aaral, nasa 10,000 na tonelada ang nililikhang basura ng Metro Manila kada araw at inaasahang dumoble pa sa taong 2030. Ang mga engineered sanitary landfill ay ginawa bilang pagsunod sa Republic Act No. 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act. Nakapanayam namin si DNR Calabarzon Regional Executive Director Nilo Bita Moria ukol sa batas na ito. Ideally and supposedly based on law, ang 9003 o yung Ecological Solid Waste Management Act, dapat meron kang segregation at source. And then meron kang, after the segregation at source, masasegregate mo yung biodegradable. So supposedly, hindi na yan naglaland, umaabot sa landfill. Kasi nasegregate mo na sa bahay. Sa kasalukuyan, 2 landfill ang pinatutunguhan ng basura ng Metro Manila. Isa na lamang dito ay ang Rizal Provincial Sanitary Landfill sa bayan ng Rodriguez, Rizal at may lawak ito na 50 hektarya. Private firm pa rin ang nag-ooperate niyan, Integrated Solid Waste Management System, ISWIMS, and the Greenblit, subsidiary of the International Integrated Solid Waste Management System, yung Greenblit. Anyway, parang corporate arrangement yan ng isang pribadong sektor. So Metro Manila ang kinikita niyan largely kasi ang unang isinara is yung Smoky Mountain, di ba? Sa Tondo. And then Payatas. And then yung Navotas. Wala ka nang mapapwestohan niyang ganong kalaking area sa Metro Manila. And considering the large volume of waste generated by Metro Manila, saan mo yan ngayon itatapon? So that's why nagtayo ng Rizal Provincial Sanitary Landfill to cater to this. Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, nasa 5,538 na tonelada ang itinatapong basura bawat araw sa Rizal Provincial Sanitary Landfill. Sa kabila ng basurang itinatapon dito araw-araw, ang sanitary landfill ay hindi lamang nagiging tirahan ng basura. Para sa iilan, ito ay pinagmumulan din ng hanap buhay. Nakapanayam namin si Secretary General Mimi Doringo ng Organisasyong Kadamay ukol sa kondisyon at pamumuhay ng mga pamayanang malapit sa tambakan. Noong nagkaroon po ako ng pagkakataon na makapunta doon sa tinatawag na Sitio Pintor, ito po yung komunidad na nandun sa labas lang mismo ng landfill. Nakita ko po talaga na karamihan sa mga bahay doon ay literal na mukha ng bahay na maralita. No? Light materials, gawa sa light materials. Ang kabuhayan nila ay nagmumula pa rin doon sa mga basura. Ayon kay Doringo, ang pangangalakal ng basura sa landfill ang pangunahing hanap buhay ng mga mamamayan ng Sitio Pintor at Sitio Harangan. Tunay nga na may pera galing sa basura. Meron kami nagsasabi 2001 pa lang, nandun na sila. May nagsasabing 2004. Pero mukhang 2000 talaga nagkaroon ng landfill. Kaya
Yung mga tao, depende na lang kung kailan nila nalaman na meron na ulit landfill doon at doon sila maghahanap buhay. Ngunit ang paninirahan malapit sa tambakan ng basura ay may kaakibat na epekto sa buhay ng komunidad doon. Ani nila, ang amoy mula sa tambakan, ang alikabok mula sa mga dumaraang truck ng basura, at ang tuyong lupain dulot ng mainit na panahon ay malaki ang kinahinatnan sa kalusugan ng mga mamamayan. Kaya kung may hika ka, syempre yung bahay naman ng mga maralita, hindi naman yan naka-aircon, hindi yan kulob. Kaya papasok at papasok talaga. Mabilis umano yung mga alikabok sa bahay. Kaya mas titindi yung sakit sa hika. Tapos yung mga sakit-sakit sa balat. Meron, sabi ng iba, nagkakaroon sila ng parang mga galis-galis. Baka sa nung una, dahil parang hindi pa sanay, pero dahil nga karamihan naman sa kanila, yun na rin yung kabuhayan dati pa. Kapag ka itinayo ang isang sanitary landfill, wala naman talagang kasi part of the regulation and permitting aspect is hindi natin siya sinisituate sa isang densely populated area. Isang area na bakante, malayo sa komunidad, kaya lang for economic purposes or economic consideration, yung community yung lumalapit. Kasi tingin nila may pera sa basura, mangalkal doon. Alam mo naman yung sitwasyon ng kabuhayan. Dulot ng kahirapan at kawalan ng oportunidad, patuloy ang pangangalakal ng mga pamayanang malapit sa Rizal Provincial Sanitary Landfill. Sa karamihan, ang mga landfill ay ang huling hantungan ng basura, sa iilan ay pinagmumulan ng kita. Ngunit minsan, ito ay pinagmulan na rin ng trahedya. Noong ika-20 ng Pebrero, gumuho ang malaking bahagi ng Rizal Provincial Sanitary Landfill. Ayon sa DENR, nasa 420,000 cubic meters ng basura ang gumuho sa Phase 5 ng Tambakan. 3 tao ang hinihinalang nalibing ng buhay kasama ang 3 heavy equipment. Isa ang kumpirmadong nasawi habang 2 ang patuloy na nawawala. Ayon sa kadamay, umabot pa raw sa 50 katao ang nawawala dulot ng pagguho. Nangyari po ang trahedya noong February 20, bandang alas 2 ng hapon. Tapos nasundan pa ho yun parang 2 beses nagkaroon ng pagguho. Ang napuntahan po namin ay yung Sitio Harangan, na kung saan doon ko nakausap mismo yung survivor na ang binabanggit niya, minor pa to sir pero lalaki, no? 2 silang kapatid na lalaki na survivor nung panahon niyon. Ang binabanggit niya, natambakan siya ng basura hanggang leeg. Nagpaabot ang Rizal Provincial Government ng kanilang pakikiramay sa pamilya ng mga biktima ng pagguho, tulong pinansyal at ayuda. Ngunit, aniya ng kadamay, hindi raw nakaramdam ang mga mamamayan ng agarang pagkilos ukol sa pagbibigay suporta sa kanila. Yan yung kanilang pagkadismaya. Kasi wala silang naramdaman sa bahagi ng kumpanya, ng barangay at ng LGU ng urgency para mag-conduct ng search and rescue doon sa mga tao, yung mga kapamilya na naghahanap. At para sa mga nakatira malapit sa Rizal Provincial Sanitary Landfill, hindi lamang ang pagguho ang kanilang naging problema, kundi ang mismong kumpanya na nagpapatakbo ng landfill. Doon pa lang po, February 20 pa lang na mga bandang alas 5, mag-aalas 6 ng hapon, no, kinausap na ng management yung mga tao na wala dapat lalabas na mga kwento, wala dapat magbabalita, walang magiging pagpasok ng media doon sa nangyaring trahedya. Kasi ang sinasabi ng mga sa mga nakausap namin,
yung lahat ng may pinangawakang, may nangganap ng mga ay na trahedya, siguro yung ngayon at dati pa ito, talaga daw hinahanap. Tapos pag patakutin o kaya yung iba, babayaran. Kasi ang sinasabi nga po sa kanila, pag nagreklamo kayo, ipapasara itong landfill. Mawawalan kayo ng kabuhayan. Ngunit, mariing itinanggi ng iSwims ayon sa kanilang legal representative na si Attorney Mark De Los Reyes ang mga alegasyong bribery at intimidation sa mga residenteng nakatira malapit sa tambakan. Ang pagguho ng basura sa mga tambakan ay hindi na bago. Kamakailan lang din nang gumuho ang malaking bahagi ng isang tambakan sa Barangay Binaliw sa Cebu kung saan 36 ang namatay. At hindi makakalimutan ang trahedya sa Payatas Landfill noong taong 2000. Higit sa 200 katao ang binawian ng buhay. Ano ang mga patakarang itinatatag ng pamahalaan upang masigurado ang kaligtasan at responsableng pagpapatakbo ng mga urban landfill? For every, in the case of a landfill, ang tools namin dyan is yung na-issue ECC, Environmental Compliance Certificate. These are sets of conditions that should be followed by the operator, whether government or private, to ensure yung sustainability and integrity ng landfill. For every landfill or similar facilities, meron niyang multi-partite monitoring team. And then kapag hindi nako-comply yung ganon, humahantong sa ma-issue ng notice of violation, and then magpapatawag tayo ng technical conference para mapag-commit ang operator to institute safety measures in compliance with the condition. Beside that commitment sent forth during the technical conference, may violation pa rin. That's the time that the DNR through EMB issued cease and desist order. Inisyuhan ng DNR ang Greenleaf, ang operator ng Rizal Provincial Sanitary Landfill, ng cease and desist order na nagsususpende ng operasyon sa Phase 5 ng naturang landfill na nasa 6 na hektarya ang sakop. Ayon sa kanilang investigasyon, namataan nila ang ilang mga kaso ng kapabayaan sa pagpapatakbo ng landfill, tulad ng erosion sa active tipping area, pagsingaw ng amoy mula sa nakalantad na basura, at pagbibitak sa karatig na bench waste na maaaring magbanta ng mga susunod na pagguho. Noong naglabas ng statement ang DNR na ipapasara nila ang landfill dahil may ongoing investigation, hindi talaga nakapasok o hindi na talaga nila pinapasok yung mga mangangalahig noong February 23. Kahit marami doon sa mga mangangalahig, gusto sanang pumasok pa kasi nga alam nila pag hindi sila nangalahig, wala silang pagkukunan ng panggastos sa araw-araw. Halos mahigit 2 linggo bago sila ulit nakapasok. Ang hirap ng trabaho, nila, hanap buhay. Ang liit ng kinikita nila, hindi mo masasabi may fix silang may uwi sa pamilya, pero salat na salat pa rin sila dun sa mga protection nila. Alam niyo, ang solid waste management, we should not leave it alone to the government. Dapat talagang maging way of life yan eh. Hindi lang dahil compliance. Beyond compliance, dapat ang waste management. Actually, to the operator, yung dapat maging responsable. Nandiyan yung batas. Kailangan lang sundin. Kailangan lang seryosong tumugon dun sa mga kondisyong itinatalaga dun sa pag-ooperate nila ng landfill. Sa pamahalaan, continuous na dapat na wag iwanan sa pribadong sektor. Gamitin yung mandato sa pamamahala ng basura. Strictly enforce yung batas. At syempre, sa mamamayan, tumulong sa gobyerno
sa kanyang papel para mabawasan yung basura at para ma-practice ang talagang tunay na esensya ng solid waste management. Lagi namin sinasabi na dapat talaga magkaroon ng katiyakan sa kabuhayan, katiyakan sa paninirahan, at yung mga batayang serbisyo hindi dapat ipinagkakait sa maralita. Huwag nilang lokohin yung mamamayan. Maging tapat yung ating pamahalaan at ayun, kumaga yung transparency and accountability. Dapat lagi yon bilang sinasabi nilang mga public servant sila, patunayan nila na public servant sila. Ang mga sanitary landfills ang nagsisilbing tagasalo ng basurang inililikha araw-araw ng mga syudad tulad ng Metro Manila. Sa ilan, pinagmumulan ito ng hanap buhay at minsay pinagmulan na rin ng trahedya. Ang wastong pagtatapon ng basura ay responsibilidad ng bawat mamamayan at may tungkulin silang maging maalam at makibahagi sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating kapaligiran. Ikaw, ang tapat mo ba'y ililinis mo?